Inilabas ng magkahiwalay na fact-finding team ng DILG at iba't ibang people's organization ang resulta ng kanilang paunang investigasyon kaugnay ng nangyaring gulo sa protesta sa Kidapawan City na ikinamatay ng 3 sibilyan. Na-pull out na raw ang mga pulis sa lugar kasunod ng pag-uusap ng pulisya at mga nagpoprotesta. Makibalita tayo kay Salima Refran. Humupa na ang tensyon sa pagitan ng mga nagpoprotestang magsasaka at mga pulis matapos i-pull out ng gobyerno ang puwersa ng PNP sa Kidapawan City kahapon. Kasunod yan ang reconciliatory talks sa pagitan ng lokal na pamahalaan at ng grupo ng mga magsasaka. Ayon sa miyembro ng isang religious group na namamagitan sa dalawang panig, kabilang sa mga inalis ang mga nakabantay sa Methodist Church na nagsisilbing kanlungan ng mga magsasaka. Una na kasing idinaing ng mga nagpoprotesta ang mahigpit na pagbabantay ng mga pulis sa lugar. Pero kapalit niyan, ang pangakong hindi na sila muling haharang sa National Highway. Sa ngayon, malaya na nakakalabas-masok ang sinuman sa loob ng compound ng simbahan. May ilang grupo pa rin ng mga pulis na nasa kalsada pero nagmamando na lang sila ng trapiko. Naglahad naman ng kanyang karanasan ang isang magsasakang tinaboy umano sa gitna ng protesta. Isa sa mga nagpunta sa Kidapawan City at umasang makakuha ng bigas, si Lumeriano Agustin na galing pa raw sa Bukidnon. Ginakot kami. Mayroon na nagsabi nga mayroon na ibigay ng bugas galing sa presidente. Sabi nila, sino ang gusto magsama dahil magkuha tayo ng bigas doon sa province, isang sako daw. Sabi nila, magdala kayo ng sako para sa lagyan niyo sa bigas at magdala rin kayo ng pinggan at saka kutsara. Kanina, humarap sa media ang National Fact-Finding Mission na binubuo ng iba't ibang people's organization. Ayon kay Tina Palabay ng Karapatan, ang dalawang namatay sa gulo, kumpirmadong nasawi dahil sa tama ng bala. Kwine-question naman ng grupo ang lumabas sa death certificate ng isa pang namatay na kinilalang si Darwin Sulang na miyembro raw ng isang tribo sa Arakan, Cotabato. Base sa kanyang death certificate, cardiorespiratory arrest, secondary to head injury due to mauling ang kanyang ikinamatay. Nagtamo siya ng sugat sa ulo at bato. Pero may mga saksi raw na nagsabing bala ang kumitil sa buhay ni Sulang. Iba naming kasamahan ngayon ay nasa hospital. At ang iba naman ay nakakulong ngayon sa Kidapawan City Gym at nasa Convention Hall ang mga kababaihan naming kasamahan na kinasuhan ng direct assault at iba pang mga gawag-gawag kaso. Ayon pa sa grupo, 40 nagprotesta ang nasugatan dahil sa gunshot wounds at 71 illegal umanong inaresto. Batay raw sa mga kwento ng mga saksi, isang police sniper ang nakitang namaril mula sa itaas ng isang fire truck noong nagkakagirian ng mga polis at mga magsasaka. Kahapon dumating sa Cotabato ang fact-finding team ng Philippine National Police mula sa Camp Crame para mag-imbestiga. Isinasa ilalim na sa ballistics exam ang isang balang nakuha sa isang kubo sa gilid ng highway. Ayon sa mga otoridad, lahat ng baril ng mga pulis ay naproseso na ng crime lab. Isa yan sa mga question ko na bakit tumagal. Lumalabas naman sa paunang investigasyon ng DILG na ang mga nagprotesta ang lumusob umano sa mga pulis. Umatras na raw ang mga pulis pero sumugod pa ang mga ito. Anila, tila highly organized ang rally at may mga truck pang nagdala sa mga nagprotesta at merong pang nagpakain. Mula rito sa Kidapawan City, Salima Refran, GMA News.